Hi everyone! Today, pag-uusapan natin ang mga career and business opportunities sa Computer System Servicing or CSS at kung paano ito konektado sa mga pinakabagong programming careers and trends ngayon. Kung mahilig kayo sa technology, computer hardware, or gusto ninyong matutong mag-code, napakaraming pwedeng pasukan na trabaho at negosyo sa industriyang ito. Kaya ihanda ang inyong mga sarili at alamin natin kung ano ang mga in-demand na skills at trends na pwede nating simulan. Para sa slide na ito, alamin muna natin kung ano ang mga objectives o mga layunin ng ating discussion ngayon. Una, identify the various career pathways and business opportunities available in Computer System Servicing or CSS. Aalamin natin kung ano-ano nga ba ang mga pwedeng maging trabaho or negosyo kapag may skills ka sa Computer System Servicing or CSS. Second, evaluate local market needs to determine viable CSS related freelance or entrepreneurial ventures. Titignan natin kung ano nga ba ang kailangan ng mga tao or company sa inyong lugar para malaman ninyo kung anong klaseng freelance work or business ang pwedeng simulan. And lastly, appreciate the value of CSS skills in driving personal economic growth and community digital solution. Maiintindihan natin kung gaano kalaki ang naitutulong ng mga skills na ito para kumita tayo ng pera at makatulong din sa community gamit ang technology. Dito naman tayo sa mga trabahong pwede ninyong pasukan kapag nag-a-apply kayo sa isang company. Ito ang tinatawag nating career pathways. Una, ang computer service technician or help desk support, sila yung mga takbuhan kapag may mga nasirang computer or may kailangang ayusin sa software. Sila ang mga tech hero sa opisina. Pangalawa, network technician. Sila naman ang nag-aayos ng internet, mga cable, at LAN setup para laging mabilis at walang aberya ang connection ng buong company. Pangatlo, technical support representative. Heto naman yung mga nagbibigay ng tulong o remote IT support sa mga customer or kliyente kahit magkalayo kayo o nasa bahay ka lang. Kung ayaw niyo naman maging empleyado at mas gusto niyong maging boss, heto ang mga business opportunities or negosyo na pwede nating simulan gamit ang inyong tech skills. Una, computer repair and maintenance shop. Ito yung mga klasikal na talyer ng computer. Nag-aayos ng mga sirang laptop or PC ng mga kapitbahay or company. Second, computer retail and assembly business. Pwede kayong magbenta ng mga computer parts at mag-assemble o magbuo ng mga customized PC na patok sa mga gamers at work from home employees. Next, home office or networking services. Kabilang dito ang mga pagkabit ng mga Wi-Fi or kaya pag-set up ng mga CCTV cameras sa mga bahay-bahay at opisina. At freelance IT support services. Pwede rin kayong maging on-call tech support, walang formal na opisina, hawak ninyo ang oras ninyo at per project ang kitaan. Bago tayo magsimula ng negosyo o mag-alok ng serbisyo, kailangan muna nating gawin ang tinatawag na evaluating local market needs. O sa madaling salita, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang kailangan ng mga tao sa paligid natin. Una, identify common computer problems in the community. So, ibig sabihin, aalamin natin kung ano nga ba ang mga madalas na problema sa computer ng mga tao sa inyong community. Lagi bang silang nagrereklamo na mabagal ang laptop nila o baka naman palaging may virus? Pangalawa, check demand for repair, networking, or tech support. Tignan natin kung may mga demand ba. Marami bang naghahanap ng mga nag-aayos ng computer, nagkakabit ng internet, or networking, o kaya nagpapatulong sa tech support. At pangatlo, observe nearby school, offices, and household. So mag-observe tayo sa mga kalapit na paaralan, offices, at mga bahay-bahay. Sila kasi ang mga potensyal nating kliyente at kung alam natin ang problema nila, mas madali nating maibibigay ang tamang solusyon.
Bilang pagbubuod sa ating pinag-aralan, tignan natin ang pinaka-point ng lahat ng ito. Bakit nga ba mahalaga na matutunan natin pareho ang technical skills and business skills? Kasi hindi sapat na marunong ka lang mag-ayos o mag-program. Mas maganda kung alam mo rin kung paano makipag-usap sa kliyente at humawak ng pera. Tandaan natin na ang CSS ay hindi lang para maging empleyado. Inihahanda ka rin ito para maging isang entrepreneur or negosyante. Sa madaling salita, binibigyan ka ng mga skills na ito ng kakayahan na pumili kung ano ang gusto mo magtrabaho sa company or magtayo ng sarili mong diskarte para kumita. At diyan nagtatapos ang ating discussion para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong oras at sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa oportunidad na naghihintay sa inyo sa mundo ng computer system servicing.